Dito sa mundo, may iba't ibang uri ng pananampalataya. May Kristyanismo, Islam, Judaismo, at iba pa. Kani-kaniyang paniniwala at kani-kaniyang doktrina. Ngunit, alin kaya sa mga ito ang tama? Handa na ba kayong samahan kami upang mag-imbestiga? Inihahandog sa inyo ng punto por punto ang programang Doktrinal Talakayan. Ito ang programa kung saan papasukin natin ang pinakaloob-looban ng isang doktrina o paniniwala kung ito ba ay mali o tama. Doktrinal Talakayan. Tara na't mag-imbestiga. Mga doktrina para sa kalikasan. Hello and welcome sa Russia TV mga kapatid. Siyempre, kasama natin dito ang punto por punto at yung live ni Brother Jando mga kapatid. So meron tayong debate na magaganap ngayon, September 9, 2024, alas 2:30 ng hapon dito sa Pilipinas mga kapatid. At ang topic na pag-uusapan ngayon ay patungkol dito sa patutunayan na ang kumain at uminom ng tinapay at bino or alak or wine sa hapunan ng Panginoon ay ang 144,000 anointed Christian lamang. So affirmative natin si Sister Maricel Moncada ng JW at negative naman si Jando Alabado ng Roman Catholic Church mga kapatid. So ang ating setup ng debate ay 10 minutes presentation, 7 minutes sa pagtatanong, 10 minutes sa rebuttal, 7 minutes sa second cross, at meron tayong 5-minute na final conclusion. Mauna ang ating negative at mahuhuli naman ang ating affirmative. Sa ating rules mga kapatid, standard rules ito ng Russia TV. Rule number 1, ang lahat ng sagot ay kailangan sagutin ng 20 seconds maximum. Either ito ay close-ended or open-ended question. Kung titigil ang sumasagot ng at least 3 seconds, magsasabi na ako ng next question. Rule number 2 natin, kung close-ended ang question or categorical, kailangan sumagot doon sa pagpipilian muna bago magpaliwanag ng hindi lalampas ng 20 seconds. So kung meron tayong tanong na tama or mali, oo o hindi, pula or puti, so pili muna bago tayo magpaliwanag. At kung wala naman kayong mapili mga kapatid, meron naman tayong rule number 3. Kung hindi niya sasagutin ang tanong, ay magkakaroon siya ng 10 segundo ng pagpapaliwanag at yan na yung pinakasagot niya sa tanong. So, tumawag lang ng moderator kung gusto niyo gamitin ang karapatan na ito. Rule number 4, sagutin ang tanong na naaayon sa tanong. So, kung meron tayong tanong na sino, probably magbibigay tayo ng pangalan or noun. Kung meron tayong tanong na saan mababasa, chapter and verse, we expect mga kapatid na magbabanggit kayo ng Bible verses. So, rule number 5, sa first stand, doon lang dapat magtanong sa inilatag ng katunggali. At during first cross, kung tinatanggi niya na inilatag na niya yan, ay automatic in the next question ko yan. At sa rebuttal, doon na pwedeng itanong ang lahat. Rule number 6, ang debater na makakatanggap ng 2 warning sa akin ay may disiplina yan. Rule number 7, bawat senaryo ng objection, isang beses lamang maaaring magpaliwanag. Isang objection lang at hindi susundan ng sunod-sunod na objection, at isang clarification lang din every question. At okay, so again, welcome sa Russia TV mga kapatid. At gusto ko lang i-confirm sa dalawa, this is between JW and RCC mga kapatid, sa topic na patutunayan na ang kumain at uminom ng tinapay at bino sa kapanahunan ng Panginoon ay teka, basahin natin ng maganda. Patutunayan ko na ang kumain at uminom ng tinapay at bino sa hapunan ng Panginoon ay ang 144,000 anointed Christian lamang. So affirmative dito si Sister Maricel at negative naman si JD Abalado. So Alabado. Ayan. So sumasang-ayon ba kayo bro sa lahat ng patakaran ng Russia TV bro? Yes bro.
Sister? Yes, Sangayon ako. agree ako. Okay, so yun yung ating konfirmasyon mga kapatid. At by the way, sa mga sa ating mga nasa live dyan, please share yung ating live streaming dahil meron tayong napakagandang debate na mangyayari ngayong hapon na ito. So, umpisahan na natin ang ating debate mga kapatid at bibigyan ko ng 10 minuto sa unang pagpapahayag si Sister Maricel Moncada ng JW sa kanyang patutunayan na ang kumain at uminom ng tinapay at bino sa hapunan ng Panginoon ay ang 144,000 anointed Christian lamang. Your time start now, sister. Okay, so magandang hapon sa lahat, no? Lalo na sa ating moderator na si Rasha at ating kaibigan na si Sir Jando Alabado. So first time ko pong makipagdebate sa kanya ngayon. So nasa affirmative side po ako mga kaibigan, mga viewers. Ang paksa namin ay patutunayan ko na ang kumain at uminom ng tinapay at alak sa pahapunan ng Panginoon ay yung 144,000 at sila yung mga anointed Christian. So kung saan si Sir Jando Alabado ay nasa negative side. So ngayon, mayroon po akong 3 katanungan na aking ibangon at sasagutin natin sa Biblia. Una, sino ang nakikinabang sa tinapay at alak sa selebrasyon ng hapunan ng Panginoon? Ang pangalawa, bakit ang 144,000 lamang ang mag-partake, no, or kumain or uminom sa mga elemento or emblema? Ang pangatlo, bakit ang ibang lingkod ng Diyos ay hindi mag-partake sa tinapay at alak sa hapunan ng Panginoon? So una po ay sagutin natin yung unang katanungan. Sino ang nakikibahagi sa tinapay at alak sa selebrasyon ng hapunan ng Panginoon? So ang sagot natin dito ay maliwanag sa paksa, ang 144,000 lamang, no? At sila yung nakikibahagi nito. So ang unang pagpili, no, ang unang pagpili sa 144,000 ay nagsimula noong 33 AD sa panahon ng Pentecostes. Mababasa yan sa Acts chapter 2, verse 1 and 4, 1 hanggang 4, 29 hanggang 33. At binabanggit din sa Lucas 12, verse 32. No? Ito yung binabanggit sa Lucas 12:32. Huwag kayong matakot munding kawan dahil ibinigay sa inyo ng inyong ama ang kaharian. So malinaw, no, na mayroon pong kaharian na binabanggit dito sa Lucas 12:32 at mayroon din binabanggit na munting kawan. So ibig sabihin, limitado yung tinutukoy dito na kabahagi, no, na mag-partake sa hapunan ng Panginoong Hesus, lalo na yung sa tinapay at sa alak. So dito na tayo sa ikalawang tanong. Bakit yung 144,000 lamang ang pwedeng kumain or mag-partake sa tinapay at alak? So ang sagot natin mga kaibigan ay ang Biblia. So ito, basahin natin sa Lucas 22:28 at 30. Ito ang ating mababasa. Ang sabi dito, gayunman, kayo ang mga nananatiling kasama ko sa aking mga pagsubok. So sa verse 29, at nakikipagtipan ako sa inyo para sa isang kaharian kung paano nakikipagtipan sa akin ng aking ama. So malinaw, no, na mayroon pong binanggit dito na nakikipagtipan. So sino itong nakikipagtipan? Si Jesus at yung mga apostoles. So yung mga apostoles ay nagrepresent yon sa 144,000 na mga anointed Christian. At binabanggit dito sa 30, patuloy tayo, para makakain kayo at makainom sa aking mesa sa kaharian ko at makaupo sa mga trono para humatol sa 12 tribu ng Israel. So mayroon silang atas or gawain na maghatol, no? Dahil ang tinutukoy dito ay kaharian, no? Kaharian or messianic kingdom. So ngayon, bakit natin hindi lahat invited yung mag-partake? Dahil po ang kabilang dito ay yung mga invited na magiging members doon sa kaharian
na tinatawag na Messianic Kingdom or sa ibang term ay Kingdom of God. At binabanggit dito sa Hebreo 3:1, no? Sa Hebreo 3:1. So, moderator, ako signal ako ng 20 minutes bago mag 10 minutes ako matapos. Okay, dito sa Hebreo 3:1, ang sabi dito, dahil dito, mga banal na kapatid, mga kabahagi sa makalangit na pagtawag. So, mayroon pong mga kabahagi sa makalangit na pagtawag at sila yung mga banal. So, sa ibang termino, lalo na sa Bisaya, mga santo, no? Or mga santos, or mga saints. So, sila yung nakikibahagi, no? Sa makalangit na pagtawag. At binanggit din dito sa unang Pedro 2:20. So, ang sabi dito, pero ang pagkamamayan natin ay sa langit. Okay. So, yan po ang mga kabilang, no, ng 144,000. Ang pagkamamayan nila ay sa langit. So, dito rin sa unang Pedro 2:9 hanggang 10, ang sabi dito, pero kayo ay isang piniling lahi, mga saserdoteng maglilingkod bilang mga hari, isang banal na bansa. So maliwanag, no, nabigyan natin ng emphasis dito na yung 144,000 na mga anointed Christian, sila ay maglilingkod bilang mga hari, no? At tinatawag sila na isang banal na bansa. Thank you, moderator. At binanggit dito sa patuloy tayo, isang bayan na magiging pag-aari ng Diyos para maihiyag ninyo ng malawakan ang kadakilaan nang tumatawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kanyang kamangamanghang liwanag. Dahil dati ay hindi kayo isang bayan, pero ngayon bayan na kayo ng Diyos. Dati kayo hindi pinagpakitaan ng awa, pero ngayon ay pinagpakitaan na ng awa. So malinaw na ang 144,000 ay mga anointed Christian at kasali na dito yung mga hintil, no, na dati hindi sila bayan ng Diyos, pero ngayon ay bahagi na sila ng bayan ng Diyos. Okay. So, binanggit din sa Apokalipsis 5:10, no, mga kaibigan, Apokalipsis 5:10. Ito ang ating mababasa. At ginawa mo silang isang kaharian at mga saserdote sa ating Diyos, at pamamahalaan nila ang lupa bilang mga hari. So ito yung 144,000 na mamahala sa loob ng 1,000 years, no? Kaya ang kanilang salvation, no, o ang kanilang atas ay mamamahala sa lupa, no, bilang mga hari. So ganito din ang sinasabi sa Apokalipsis 20 talatang 6. Maligaya at banal ang sinumang kasama sa unang pagkabuhay muli. Walang autoridad sa kanila ang ikalawang kamatayan, kundi sila ay magiging mga saserdote ng Diyos at ng Kristo, at maghahari sila kasama niya sa loob ng 1,000 taon. So, kaya pala mayroong pakikipagtipan dahil ang layunin nila ay maghahari sa loob ng 1,000 taon. Okay, so dito na tayo sa ikatlong katanungan. Bakit ang ibang lingkod ng Diyos ay hindi magpartake sa tinapay at alak sa panahon ng hapunan ng Panginoon? Ang rason po ay mababasa natin sa unang Korinto 11:27-29. Basahin natin, no? Unang Korinto 11:27-29. Okay, dito ang sabi, dahil dito, ang namang kumakain ng tinapay o uminom sa kupa ng Panginoon ng hindi karapat-dapat ay magkakasala, may kinalaman sa katawan at dugo ng Panginoon. Suriin muna ng isang tao ang sarili niya at tiyak karapat-dapat siya. At pagkatapos ay pwede na siyang kumain ng tinapay at uminom sa kupa. Okay, so maliwanag, no, sa verse 19, ang sabi pa, patuloy tayo. Dahil siya na kumakain at uminom, pero hindi nakakaunawa sa katawan ay nagdadala ng hatol sa sarili niya. So, kung hindi karapat-dapat, okay, thank you, moderator. So, kung hindi karapat-dapat, ay magkakasala, no? So, ibig sabihin, mayroon talagang hindi qualified na pwedeng uminom sa alak or kumain sa tinapay sa panahon ng hapunan ng Panginoong Hesus. So, ang ginagawa ng ibang lingkod ng Diyos ay sila ay bilang nag-observe, no, or observant
sa panahon ng hapunan ng Panginoon bilang pag-alaala, no? Bilang pag-alaala na tinubos yung mga tao ni Jesucristo. So ang talata natin ay Mateo 12, Mateo Kabanata 20, talatang 28. So mayroon pong pagpaalaala sa mga ginawa ni Jesus, no, sa haing pangtubos niya. So ito yung tawag nito, ito yung senaryo natin sa ating presentation, bakit hindi lahat ng lingkod ng Diyos ay pwedeng kumain sa tinapay at uminom ng alak. So kung mayroon man akong natitirang natitirang minuto or second, ay ko na moderator at ready na ako sa cross-examination. Maraming salamat. Okay, so dyan natatapos ang unang pahayag ng ating affirmative Sister Maricel ng JW. At dako tayo sa unang pagtatanong ng ating negative. Brother John Do ng Roman Catholic Church. 7 minutes bro, your time start now. Okay, ang unang tanong, saan sa Biblia mababasa ang 144,000 anointed Christian? Okay, nasa Revelation 14, 1 to 5. Next question. Mababasa ba sa Revelation 14, 1 to 5 ang 144,000 anointed Christian? Okay, mababasa dyan 144,000, no? Pero yung verbatim talaga kung paano pag-construction yung tanong mo ay hindi mababasa verbatim, word for word. Next question. Sinong Bible scholar ang nagsabi na 144,000 anointed Christian yan? Sino, pakiulit yung tanong, sino yung Bible scholar ang? Ang nag-approve na yung 144,000 sa Revelation 1 to 5 o 20, 1 to 5, 14, 1 to 5 ay ang mga anointed Christian. Okay. Ngayon, wala akong maibigay na external reference, no? Pero maliwanag na ang aking primary reference ay yung Biblia. So, Biblia ang nagsabi na yung 144,000 ay mga anointed Christian konektado doon sa Acts chapter 1, 1 to 8 at Acts chapter 2. No, na sila yung mga kabahagi sa 144,000. Okay. Tinatanggap mo ba na hindi mababasa sa Bible yung 144,000 anointed Christian? Yes or no? No. Hindi ko tanggap na hindi mababasa. Sapagkat sa aking presentation, nababasa yung mga, yung 144,000, gaya ng sinasabi ko kanina sa Revelation 14, 1 to 5, at binabanggit ko yung Acts chapter 2. So sila yung mga unang bahagi sa 144,000, yung mga apostoles ni Jesus. Next question. Saan natin mababasa na ang mga apostoles ang unang bahagi sa 144,000 anointed Christian? Okay. Nasa Acts 1 to Acts chapter 1 verse 8 at nasa Acts chapter 2 1 hanggang 4, 29 to hanggang 33. So, nandyan na mga talata. Sila yung unang bahagi na pinapahiran ng banal na Espiritu. Saan sa specific na verse na sinasabi mo na ang mga apostol ang unang bahagi ng 144,000 anointed Christian? Okay, ulitin ko, Gawa 1:8. Ito ang sabi, datapwat tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea at sa Samaria at hanggang sa kalulihang hangganan ng lupa. So maliwanag na ito ay yung mga unang bahagi, yung mga apostoles ni Jesus. Yung unang bahagi sa 144,000. Nasa screen ngayon ang Gawa 1:8. Bakit hindi ko dito mabasa ang sinasabing 144,000? Okay. So, hindi specific na binabanggit sa Gawa 1:8, no, yung 144,000 kasi nga sila yung unang bahagi, pero mababasa mo yung 144,000 doon sa aklat ng Juan, Revelation 14 chapter 1 to 5. Okay, magkakonektado ang dalawang talata. Sunod na tanong. Next question.
Okay, sa Revelation 14:1-5, saan ito sinasabi dito na yan ay 144,000 anointed Christian? Pakiulit yung tanong, bro. Saan? Saang specific na talata sa Revelation 14 na sinasabing yang 144,000 dyan ay 144,000 anointed Christian? Okay, dito ha, ang binanggit sa 4:1 at sinabi ito, at tumingin ako at narito ang kordero ay nakatayo sa bundok ng Sion at ang kasama niya ay 144,000 may pangalan niya at pangalan ng kanyang ama. So malinaw na itong mga 144,000 na kasama ni Jesus, ito ay mga anointed Christian sapagkat kinuha sila sa iba't ibang bansa. Hindi ito likas na bansa ng Israel. Yang 144,000 bang tinutukoy dyan, yan ba yung sinasabi sa Revelation 7:4? Yes or no? Revelation 7:4. Oh, wait lang ha. Yes. Revelation 7:4, ito yung specific na 144,000 na sila ay tumutukoy ito sa spiritual na Israel, Galatians 6:16. So hindi ito likas na Hudyo noong sa panahon ng bansang Israel. Saan nababasa na sila ay spiritual na Israel? Okay, Galatians 6:16, bro. Galatians 6:16 na at binabanggit din sa sinabi dito na yan na nga, Galatians 6:16 na Israel ng Diyos. Kasi nga, pasali nga dito yung mga hintil. Papatunayan ko mamaya sa aking tawag nito, sa aking rebuttal. Nasa screen ngayon ng Galatia sa 6:16. Ba't walang nababasa dyan na spiritual na Israel? Okay, bro. Binabanggit kasi bro sa Mateo 24:15, no, na dapat ang ating basahin ay unawain. So hindi lahat gusto natin mababasa litra por litra, pero kailangan natin ng unawa batay sa konektado sa ibang talata. Kaya bababasa natin diyan na sila tawag din Israel ng Diyos, tumutukoy yan sa spiritual na Israel, hindi likas na Israel. So sabi diyan, sa lahat ng pinili ng Diyos at namumuhay ayon sa mga turo kong ito, ibig mo sabihin na namumuhay lang sa kanilang turo yung spiritual na Israel? Pakiulit, hindi ko narinig bro, pakiulit, sorry. Pakistop time para hindi ma-wasting yung yung time. Pakiulit nga bro. Pakiulit yung tanong. Kumuha muna ako ng biskwit kasi yung anak ko. Time pause muna, Brother Rasha. Time pause muna, okay. O naka-time stop na Ayaw ko tigilan ito eh. Oo. Okay na. Ayan. So, ang tanong ko sa kanya, Brother Rasha, is, ayon sa Galatia 6:16, sa lahat ng pinili ng Diyos at namumuhay ayon sa mga turo kong ito, ibig ba niyang sabihin na ang namumuhay ayon sa turo ni Apostol Pablo, yung 144,000 lang na anointed Christian? Yun ba? Yun ba daw? Okay. Eto bro, ang nagsisilakad ayon sa lituntunin ay hindi lamang tumutukoy sa sa 144,000 dahil mayroon na pong ibang lingkod na sumusunod sa lituntunin ng Diyos. Kaso dito sa Israel ng Diyos, specifically, kung ikulit natin doon sa Revelation na 14:1-5, ay tumutukoy lang ito sa 144,000 na ang kanilang pag-asa ay nasa langit. Sabi sa iyong paksa na ang kumain ng tinapay at uminom ng alak. Time. Ay, sige. Okay. So dyan natatapos mga kapatid ang unang pagtatanong ng ating negative. At syempre dako tayo sa kanyang presentation. Pero bago yan, sa mga bagong pasok dyan sa ating live, meron tayong debate ngayon mga kapatid between JW and Roman Catholic Church. At ang topic nila ay patutunayan ko na ang kumain at uminom ng tinapay at bino or wine sa hapunan ng Panginoon
ay ang 144,000 anointed Christian lamang. So affirmative natin mga kapatid, yung tinatanong kanina, at negative naman yung bibigyan ko ng 10 minuto sa pagpapahayag. Brother John Do ng Roman Catholic Church, your time start now, bro. Okay. Time pause muna, bro. Time pause muna, bro. Sige. So shoutout muna mga kapatid sa ating nasa live dyan ha. Sa kay Brother Jando, alam ko marami kayo dyan. At dito din sa ating YouTube at Facebook mga kapatid, kay Hamza Abdul, kay James Alaher, kay Jimboy Quimson, kay Jimwell Bungalo, shoutout sa iyo. Grace Barrios, shoutout ng malaki, at si The Professor na feeling theologian. Albert Hinkel mga kapatid ng Born Again, shoutout sa iyo lagi bro. At Okay na. sige bro, magsa-start yung time mo bro. Okay. So, ang tema kasi na tatalakayin niya is patutunayan niya na ang kumain ng tinapay at uminom ng alak sa hapunan ng Panginoon ay ang 144,000 na anointed Christian lamang. Doon nga ako nagtaka bakit yan ang tema niya, pero sa Biblia hindi totoo na na 144,000 ang kumain, anointed Christian ang kumain doon sa banal na hapunan. Dahil kung babasahin po natin yung sinasabi sa Mateo 26 ba yun? 26:20 ba yun? Hindi ako nakakalimot. Ang sabi, ayan, kinagabihan, naghapunan si Jesus at ang 12 tagasunod. 12 lang, hindi nga umabot ng ng 20, tapos sa kanya naabot ng 144,000. 12 lang yan. At nung sila ay kumain doon sa hapunan, wala namang sinasabi na bawat isa sa kanila ay may nire-representang ilang daan na mga na mga kabanay. Wala naman ganun. Oh. So biblically, ang umaten sa hapunan at kumain ng tinapay at uminom ng alak 12 lang at si Kristo. Ibig sabihin, kung bibilangin, 13 lang sila doon. Tsaka sinasabi nila na spiritual na Israel, walang spiritual na Israel sa Bible. Wala. Tsaka, wala rin sinasabi sa Bible na 144,000 anointed Christian. Ang nasa Bible, 144,000 tribes of Israel. Sila yung yung tribo ng Israel. Yung 144 tribes of Israel, physically Israelinhon yun. Israelites yun, physically Israelites sila. Walang sino man sa kanila ang physically, ang spiritually Israelites, because there's no such thing as spiritually Israelites. Baka kako na lang, na misunderstood lang yung sinasabi na Hudiyo sa puso. Mali, para lang ganito ba? Sample lang natin ikaw ay Pilipino, pero ikaw ay namumuhay na parang Amerikano, na hindi mo na kinikilala kung ano yung kulturang Pilipino. Ikaw ay namumuhay bilang Amerikano sa puso, pero hindi ka Amerikano. Yun ang ibig sabihin nun. Pero walang just no such thing as spiritual na Israel. Ang meron talaga physical Israel, yun ang meron. Walang spiritual Israel, kaya ang umaten sa hapunan ng Panginoon, 13, hindi 144,000. Ang tema niya, patutunayan niya na ang kumain at uminom, kumain ng tinapay at uminom ng alak sa hapunan ng Panginoon. Sa hapunan ng Panginoon ay 144,000 anointed Christian lamang. Wala yan sa Bible. Ang nasa Bible, ang kumain ng tinapay at uminom ng alak sa hapunan ng Panginoon ay 13 sila doon. Si Kristo kasama ang 12 mga apostol. Sila lang ang kumain at uminom, 12.
Si Kristo kasi hindi kasi siya uminom doon, hindi siya kumain din doon, no? So ang umaten lang pala, ang kumain lang pala ng tinapay at uminom ng alak sa hapon ng Panginoon ay 12. Kasi binigyan ni Kristo, and ito ang aking katawan, tauto estinto somamu. Kainin nyo ito. Oh, binigyan niya sila. Binigyan sila sa kanilang kamay at kanilang sinubo. Ito naman yung dugo ko na siyang tipan para sa inyo. Pinainom, 12 rin na pinainom. Hindi umabot ng 20. Hindi umabot ng 50. Hindi umabot ng 100. Kung hindi umabot ng 20, how much more ang 144,000? Hindi sila makakasya, maliit lang yung kwarto doon. Literally, physically, 12 lang yung kumain ng tinapay at uminom ng alak sa hapunan ng Panginoon at hindi 144,000. Wala ring Bible scholar ang nagsabi na ang 144,000 tribes of Israel ay 144,000 anointed Christian. Walang ganun. Sa Biblia, ayon sa babasahin natin yung sinasabi sa Juan 6:54, ganito ang sinasabi. Sa 6:54, ganito. Yan. Pero ang kumakain ng aking katawan, natin simulan to sa sa 53. Sinabi ni Jesus sa kanila, sinasabi ko sa inyo ang totoo. Malibang 4 minutes. Malibang kainin ninyo ang katawan ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Pero ang kumakain ng aking katawan at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. At bubuhayin ko siyang muli sa huling araw. Sa madaling salita, yung kakain ng kanyang tinapay at uinom ng kanyang alak, ano yun? Kanyang muling bubuhayin sa huling araw. E ang tanong, 144,000 ba ang muling binuhay? Ay hindi. Ating basahin Revelation 7, tinan mo to 7:5, sabi. Ito yung 12 lahi ni Israel. Yan o. Narinig ko, 144,000 ang lahat na tinatakan mula sa lahi ng Israel. Sino yan? Baba. 12 mula sa lahi ni Huda. 12 mula sa lahi ni Ruben. 12 sa lahi ni Gad, ni Asher, ni Naphtali, ni Manase, ni Simeon, ni Levi, ni Isakar, ni Zebulon, ni Jose, ni Benjamin. Pagkatapos nito, nakita ko ang napakaraming tao na hindi mabilang sa dami. Nagmula sa lahat ng bansa, angkan, lahi at wika, nakatayo sa harap ng trono at ng tupa. Silang lahat ay nakadamit na puti at may mga hawak na palaspas. Ano daw sila? Hindi mabilang sa dami. Ang sabi sa Juan 6:54, ang kakain ng kanyang katawan, 54 ba yun? Double check ko lang wait lang. Sa 6:54, ang sabi dito is, ang kakain ng kanyang katawan, muli niyang bubuhayin sa huling araw. Muling bubuhayin. Dapat sana, kung tama yung paliwanag niya ng kanyang tema, 144,000 lamang ang kakain ng tinapay at iinom ng alak. Dapat sana sa Revelation 7:9, 144,000 lang ang muling binuhay. Pero hindi. Maliban sa 144,000, meron pa na sa dami hindi mabilang. Ibig sabihin, hindi 144,000 lang ang kumain. At saka yung mga nagkikain doon, di naman yun 144,000 tribes of Israel. Kasi nasa iba't ibang bansa, iba't ibang wika, iba't ibang lahi. Di sila kabilang sa tribes of Israel. O paano ngayon, liligiba yung tema? Tuloy natin.
Pero ang kumakain ng aking katawan at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at bubuhayin ko siyang muli sa huling araw. Ayun. Sabihin, pag tinanggap mo yung tinapay na siyang katawan ni Kristo, muli kanyang bubuhayin. Pero ang saksi ni Jehovah sa kanilang annual celebration, pag gano'n ang tinapay, silang lahat, hindi. Ikaw, hindi. Ikaw, hindi. Ikaw, hindi. Mula sa simula hanggang sa dulo, walang tatanggap ng tinapay. Kaya ang sabi ni Brother Paul Alima, yung dating ansyano ng saksi ni Jehovah, na ngayon ay kasama din sa Katoliko, Catholic Faith Defender na, sabi ni Paul Alima, bro, yung tinapay na yan, bro, walang timpla yan. Pinagawa namin yan, pero walang timpla yan. Bakit? Alam namin na pagkatapos nun, ibabaon lang yan sa lupa. Ibig sabihin, hindi pa nagsisimula, alam na nila na walang tatanggap. Ang sabi, ang kumain nun, muling bubuhayin. Time. Yun. Thank you. Okay, so dyan nagtatapos ang unang negative stand ng ating second speaker or negative. Teka, nagpi-feedback tayo. Sis Maricel. Hello? Hello, Okay na ba? Nag-feedback tayo sa iyo. Ako nagpi-feedback? Oo. I-ano mo nga. Hello, mic test. Yan. Wait. Ano ka muna? Out ka muna, tapos tawagan kita ulit. Out ka muna, tapos tawagan kita ulit, ha? Wait lang. Tatawagan natin siya ulit. Hello, mic test. Hello. Yan, wala na. Okay, so tuloy-tuloy lang tayo mga kapatid. 7 minutes sa unang pagtatanong ng ating affirmative. Sister Maricel ng JW. Your time start now. Okay. So, ang una kong tanong sa Juan 6:54, no? Rinig ba ako ito? Okay, sa Juan 6:54, ito ba yung panahon ng hapunan ng Panginoong Hesus? Yes or no? Yes, ito ay hindi siya during sa hapunan, pero binabanggit ito patungkol sa mangyayaring hapunan. Ito ay patungkol sa siyang tinapay ng buhay. 'Yun. Okay. Okay, next question. Ang tinapay ng buhay ba ay ito ba yung tinatawag niyo na ostya? Yes or no? Ay, hindi. Sa amin, kailangan muna siyang i-consecrate para bang nangyari sa banal na hapunan, nag-consecrate muna si Kristo bago siya nangyaring sinabi niya, tauto estinto soma mo. Next question. Okay. Next question. So, ito bang tinapay na binabanggit dito sa chapter 6, ito ba ay figurative or literal na katawan ni Kristo? Objection, moderator. Objection. Ano yan, bro? Ang tanong niya is about na sa literal ba o figurative. Ang topic natin ngayon, kung yung kumain ba sa hapon at uminom ng alak ay 144 Christian lamang. Okay. Wala akong binanggit about literal ba siya o figurative. Okay. So, ang objection mo ay wala kang binanggit. Literal ba siya or figurative? Sis Maricel, since objection ito, mayroon ka bang counter objection doon bago ako hatol? Yes, ang binanggit niya kasi yung pagkain, no? At binanggit niya yung tinapay. So kaya tinatanong ko kung yan ba ay figurative or literal, para malaman ko kung anong stand niya dyan sa tinapay at sa alak. Okay, so ganito.
dito ko ipapasok yung sa rule natin na pag tinatanggi niya talaga na hindi niya nabanggit yan. So kahit nagsasabi siya, kung sinong nagsasabi sa inyo ng totoo kung nabanggit ba talaga or hindi, in-next question ko yan. Pero sa rebuttal, tingnan natin kung itatanong ulit ha. So sis Maricel, next question ko muna. Okay. Next question. I'm resume. Okay. Next question. Sa senaryo bang ito sa John 6:54 ay lahat ng mga tao ay kumain sa tinapay? Sabi mo, pero doon sa Mateo 26:28 kung nakinukotation mo, kung hindi ako nagkakamali, ay 12 lang yung kumain. So, anong stand mo sa dalawang talata? Magkapareho o hindi magkapareho? Hindi magkapareho. Kasi, yung sa Mateo 26, actual siyang hapunan. Sa Juan 6 naman, hindi siya actual na hapunan. Pero pinaliwanag niya na ang kakain ng kanyang katawan ay bubuhayin sa huling araw. At ang binuhay hindi 144,000 kundi higit pa. So, hindi siya 144,000 lang ang kumain. Next question. Okay. So, yung sa Mateo chapter 26 na sinasabi doon na this is my flesh o ito ang aking katawan at ito ang aking dugo. At tinatanggap mo ba na yung tinapay at alak doon ay hindi pwede kainin sa lahat ng mga tao? Yes or no? Yes, hindi siya pwedeng kainin. Lalo na pag nag-discover ka sarili mo, hindi ka karapat dapat kumain, wag kang kumain. But not all the time, buong buhay mo hindi ka kakain. Gumawa ka ng paraan para maging karapat. Dapat kang kainin yun. Kasi kapag kumain ka nun, bubuhayin kang muli sa huling araw. Okay, next question. Okay, so ibig sabihin sa sa Mateo chapter 26, mayroong mga tao na hindi pwede kumain. Pero doon sa John chapter 6 ay lahat ng tao ay pwedeng kumain. Tama or mali? Mali na naman. Yung sa Matthew 26, 12 lang sila kumain doon. Yung sinasabi mo na merong hindi pwede kumain na sa unang Korinto 11 na ginamit mo yon. Pag hindi ka kumain, kailangan mo munang i-discover kung sarili mo karapat-dapat ka ba. Ibig sabihin, kailangan mong gumawa ng paraan para maging karapat-dapat ka't makain mo yun dahil lang makakain nun, bubuhayin sa huling araw. Next question. Okay. Doon sa chapter 6 na sinasabi na yung alak at tinapay, kung sino yung kumain sa tinapay, ay pwede rin sila kumain sa alak, yes or no? Uminom, rather. Uminom. Yes, sa Matthew 26:26, yung mga apostol noon, pinakain, pinainom. Pero sa Gawa 27, pag ng kanilang ginawa yung communion, kain na lang, wala akong nabasang may pinainom. Next question. Next question. Okay, so ibig sabihin, doon sa Juan chapter 6, nung Jesus ay, ito ang aking dugo at ito inumin nyo, hindi kayo umiinom. Tama or mali? Mali. Kasi sa amin, yung pagkain namin ng katawan, kasama na doon kasi buhay na katawan yun eh. Ito aking katawan, buhay yun eh. Kaya nga doon sa Gawa 27, wala kang mabasa doon na pinainom sila. Dahil yung pag-inom kasama na doon sa pagkain. Next question. Okay. Eto, clarification ko lang. Hindi ko tinanong yung Gawa 27. Ang tanong ko doon sa chapter 6. Kasi may binabanggit, premise mo na alak na dapat inumin, sabi ni Jesus. Ang tanong ko, bakit pwede kumain ng lahat ng mga tao doon sa tinapay, pero bakit hindi pwede uminom ng alak? Kaya nga, sabi ko, dahil sa Gawa 27, nung sila ay nag-communion, pinakain lang. Wala namang mababasa na nagbigay ng alak. Next question. Okay. So, ibig sabihin, next question, ibig sabihin, hindi pwede ipainom yung alak nasa Juan chapter 6. Yes or no? Ay, no. Kailangan ipainom yun.
Kaya nga sa amin, pag sinabi kasi sa amin na consecration, iisa na lang yan, buhay na katawan eh. So may laman na yun. Sana napag-aralan mo yung Eucharistic miracle para hindi ka na magtanong ng ganyan. Next question. Okay, so next question. Ito bang tinapay at ay naging literal na katawan ni Jesus at dugo ni Jesus? Yes or no? Yes, sabi niya doon sa Mateo 26:26, Tauto estinto sumamu, ito ang aking katawan. Wala siyang sinabi, ito ang simbolo ng aking katawan. Sabi niya, ito ang aking katawan. Kung nagsisinungaling siya doon, figurative yan. Kaso totoo yun kaya literal yan. Next question. Next question. Okay, next question. Itinatanggap mo ba na yung mga apostol ay mga anointed Christian? Yes or no? Yes, yung mga apostol, dahil si Kristo pumili, anointed Christian sila, pero 12 lang, hindi umabot ng 144,000. Okay. So, next question. 7 minutes time. Okay mga kapatid, so dyan nagtatapos ang ating first stage ng debate.